Alam mo ba kung anong nakakatawa sa lahat ng ito, Sofia? 8 taon ng buhay ko ang sinayang ko sa isang lalaking mahirap, walang kuwenta at walang ambisyon. Ipinakita sa akin ni Clarice kung ano ang tunay na mabuhay. May tagumpay siya Peraclas, mga bagay na hinding-hindi mo naranasan at hinding-hindi mo mararanasan. Iyon ang mga huling salitang sinabi sa akin ng asawa kong si Paulo, habang hawak ko sa isang braso ang aming bagong silang na anak na babae, at sa kabila naman ay sinusubukan kong patahanin ang kanyang kambal na kapatid na umiiyak sa mga basina sa ospital. 3 sanggol na isinilang 45 minuto pa lang ang nakalipas sa pamamagitan ng emergency C-section. Ako na nakakabit pa sa suwero, nararamdaman pa ang sakit, nagdurugo pa at hilo pa sa anesthesia. At ang asawa ko, ang ama ng 3 batang ito, ay nakatayo sa tabi ng kama ko sa ospital. Sinasabi sa aking iiwan niya ako para sa kanyang matagumpay at mayamang kabit. Paolo, pakiusap na gawa kong ibulong. Mahina ang boses ko dahil sa pagod mula sa panganganak. Kailangan ng mga bata ang ama nila. Kailangan nila ng amang hindi nakakulong sa isang miserableng pagsasama putol niya sa akin, ni hindi man lang tumingin sa 3 nilalang na may ilang minuto pa lang sa mundo na nagdadala ng kanyang dugo. Magkasama na kami ni Clarice. May penthouse siya sa pinaka-eksklusibong lugar sa BGC. Isang tunay na buhay. Hindi itong mediocrity. Mediocrity. Tinawag niyang mediocrity ang pagsilang ng sarili niyang mga anak. Makikipag-ugnayan sa iyo ang mga abogado ko tungkol sa legal separation, patuloy niya habang inaayos ang kanyang relo na Cartier, isang regalo mula kay Clarice ayon sa nalaman ko kalaunan. Siyempre babayaran ko ang pinakamababang child support na itinakda ng batas, pero gusto kong maintindihan mo na ang kinabukasan ko ay kasama na si Clarice. Siya ang tunay kong partner. Ikaw ay isang pagkakamali ng kabataan na masyado kong pinatagal bago itama. Isang pagkakamali ng kabataan, 8 taong pagsasama, 3 sanggol na wala pang 1 oras na naisilang. Lahat ay nauwi sa isang pagkakamali. Umalis siya. Basta na lang tumalikod at lumabas ng kwarto ng ospital, iniwan akong mag-isa kasama ang 3 bagong silang na sanggol, isang tahi ng C-section na parang apoy sa hapdi at isang pusong sobrang wasak na hindi ko alam kung paano pa ito patuloy natitibok. Pero ang hindi alam ni Paulo, ang hindi niya maaaring malaman habang papalabas siya ng ospital na iyon, na pakiramdam niya ay nagwagi at malaya na para simulan ang kanyang tunay na buhay kasama ang mayamang kabit ay eksaktong 30 minuto matapos niyang lisanin ang silid na iyon. Tutunog ang telepono ko, dala ang isang tawag na babago sa lahat. Isang tawag mula sa isang abogado sa Makati. Isang tawag na magsisimula sa mga salitang Mrs. Sofia Reyes. Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo ang pagpanaw ng inyong lolo sa tuhod na si Don Alfonso Castillo Reyes, at kailangan ko pong ipabatid sa inyo na kayo ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang ari-arian na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 bilyong piso. Kung gusto mong malaman kung paano ang isang babaeng inabandona sa pinaka-vulnerableng sandali ng kanyang buhay kasama ang 3 bagong silang na sanggol ay naging bilyonarya eksaktong kalahating oras pagkatapos, at kung paano niya isinagawa ang pinakakasiyasiyang paghihiganti laban sa lalaking tumawag sa kanya na mediocre, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Ang kwentong ito ng malupit na pag-abandona, perpektong tiempo ng tadhana at makatang hustisya ay magpapahinga sa iyo. Ang pangalan ko ay Sofia Reyes, 12 taong gulang, at hanggang eksaktong 6 na oras na ang nakalipas, ordinaryo lang ang buhay ko. Hindi mahirap, hindi mayaman, ordinaryo lang. Nagtatrabaho ako bilang guro ng panitikan sa isang pampublikong high school. Kumikita ako ng humigit kumulang 500,000 sang kada taon. Nakatira kami sa isang inuupahang apartment na 70 metro kwadrado sa isang middle class na lugar sa Quezon City. Nagmamaneho ako ng 7 taong gulang na Toyota Vios. Namimili ako sa mga supermarket na may diskwento at pinaplano ang mga bakasyon 1 taon ng maaga para makapag-ipon. Sa lahat ng posibleng definisyon, ako ay isang pangkaraniwang Pilipinang manggagawa at hindi ko ito ikinahiya kailanman.
Nakilala ko si Paulo siyam na taon na ang nakalipas noong huling taon niya sa kolehiyo sa kursong Business Administration at ako naman ay bagong graduate bilang guro. Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa universidad. Natapunan niya ng kape ang mga papel na winawasto ko, humingi ng paumanhin ng paulit-ulit at inimbitahan akong mag-dinner para makabawi. Guwapo siya, charming at ambisyoso. Palagi niyang ikinukwento ang mga plano niyang magtayo ng isang business empire, maging matagumpay at marating ang tuktok. Ako sa totoo lang ay nahulog sa kanyang enerhiya, sa kanyang tiwala sa sarili. Nagpakasal kami 1 taon pagkatapos. Isang maliit na kasal, 50 bisita sa hardin ng bahay ng mga magulang ko. Ako ang gumastos sa halos lahat dahil si Paulo ay bagong graduate at nagsisimula pa lang sa kanyang karera. Maganda ang mga unang taon. Nakakuha si Paulo ng trabaho sa isang kumpanya ng consulting. Maganda ang sahod, 600,000 kada taon, medyo mas mataas sa akin. Kapag pinagsama sapat na para mabuhay kami, ng komportable makapag-ipon, ng kaunti at mag-enjoy sa buhay. Pero si Paulo ay laging naghahangad ng higit pa, mas marami pa, hindi ako magtatrabaho para sa iba. Habang buhay palagi niyang sinasabi, magkakaroon ako ng sarili kong kumpanya, yayaman ako Sofia, tunay na mayaman. Sinubukan niyang maglunsad ng 3 negosyo sa loob ng aming pagsasama. Isang tech startup na nalugi sa loob ng 6 na buwan, isang boutique consulting firm na hindi nagkaroon ng higit sa 2 kliyente at isang import-export business na nagsara matapos ang 1 taon ng pagkalugi. Bawat pagkabigo ay nangailangan ng puhunan na tinulungan kong ibigay mula sa aming pinagsamang ipon. Sa kabuuan, nawalan kami ng humigit kumulang 5,500 miniminan sa mga pangarap na negosyo ni Paolo. Pagkatapos ng ikatlong pagkabigo, 2 taon na ang nakalipas, sa wakas ay tumanggap ulit si Paolo ng isang matatag na trabaho bilang manager sa isang software company. Maganda ang sahod, 1.2 milyon. Kada taon may magagandang benepisyo, ngunit may nagbago sa kanya. Naging mapait siya, puno ng sama ng loob, na para bang ang pagtatrabaho sa isang normal na trabaho ay isang personal na kahihiyan. Tingnan mo ang mga kaibigan natin sa kolehiyo, sabi niya tuwing hapunan, habang nag-i-scroll sa social media. Si Mark, may bahay na 400 metro kwadrado. Si Laura, kabibili lang ng Porsche. At tayo nandito pa rin sa mediocre na apartment na ito. Okay naman tayo, Paulo, paalala ko sa kanya. May matatag tayong trabaho, may ipon, masaya tayo. Masaya ka na sa mediocrity, putol niya. Ako hindi. I deserved more. I deserve more. 1 taon na ang nakalipas, nabuntis ako. Isang sorpresa. Hindi namin aktibong sinusubukan, pero nang makita ko ang 2 linya sa pregnancy test, purong kagalakan ang naramdaman ko. Sigurado ka bang gusto mo? Yan ang unang tanong ni Paulo. Sa pinansyal, hindi ito ang pinakamagandang panahon. May matatag tayong trabaho, katwiran ko. Kaya natin to. Pumayag siya nang may pag-aalinlangan, ngunit hindi kailanman nagpakita ng sigla na inaasahan ko mula sa isang magiging ama. Sa 8 linggo, ipinakita ng ultrasound ang dahilan ng aking matinding pagkahilo at di pangkaraniwang pagkapagod. Triplets, sabi ng doktora na may malaking ngiti. 3 malulusog na sanggol. Congratulations. Umiyak ako sa tuwa. Namutla si Paulo. 3 ulit niya sa kotse pauwi. 3 sanggol. Sofia, may ideya ka ba kung gaano kamahal ang magpalaki ng 3 anak ng sabay-sabay? Kaya natin, sabi ko, hawak ang kanyang kamay. Magkasama tulad ng dati, pero hindi namin kinaya ng magkasama. Habang lumalaki ang tiyan ko, lalo siyang lumalayo. Nagtatrabaho siya hanggang gabi, madalas mag-travel para sa negosyo. Tumigil siyang magtanong kung kumusta na ako. Tumigil siyang sumama sa mga check-up. 4 na buwan na ang nakalipas, nakita ko ang mga mensahe. Nasa mesa ang cellphone niya habang naliligo siya. May lumabas na notification. Can't wait to see you tonight, love. I booked the presidential suite. Binuksan ko ang telepono. Wala itong password noon, o marahil sa kanyang kayabangan ay hindi na niya inisip na itago pa. Ilang buwang mensahe kay Clarice Sandoval.
Mga litrato niya na nakabikini nakalingiriye mga video nilang dalawa sa mga mamahaling hotel, mga usapan tungkol sa kanilang kinabukasan. At ang pinakamasakit mga mensahe ni Paolo na nagrereklamo tungkol sa akin. My wife is so plain, all she talks about are diapers and baby names. Clarice, you're everything she's not. Successful, sophisticated, ambitious. I can't wait to break free from this mediocre life. Clarice Sandoval. Sinaliksik ko. 35 taong gulang. Vice President ng isang multinational company. Tinatayang sahod na 10 milyon kada taon. Single, walang anak. Nakatira sa isang penthouse na nagkakahalaga ng ayam 100 milyon. Ang matagumpay at mayamang babae na laging pinapangarap ni Paolo, Hinarap ko siya ng gabing iyon. Gaano nakatagal tanong ko ipinapakita ang mga mensahe. Hindi siya tumanggi ni hindi man lang nagpakita ng hiya. 6 na buwan, simpleng sagot niya. At Sofia, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Si Clarice ang dapat nakasama ko mula pa sa simula. Kapantay ko siya. Tayo hindi kailanman tayo naging magkapantay. Buntis ako sa mga anak mo, sabi ko nanginginig ang boses. 3 anak mo. Alam ko at tutuparin ko ang aking mga legal na obligasyon. Pero emosyonal, Sofia, wala na ako. Ang puso ko ay nakay Clarice na. Kung ganoon, bakit ka pa nandito? Dahil sapat akong disente para hindi ka iwan habang buntis ka. Hihintayin kong maipanganak ang mga bata. Pero pagkatapos niyan, gusto ko nang makipaghiwalay. Napakabuti niyang maghintay hanggang sa maipanganak ang mga bata bago kami iwanan. Ang mga sumunod na buwan ay isang bangungot. Nakatira sa iisang apartment kasama ang isang lalaking may mahal nang iba tinitiis ang isang high risk na pagbubuntis ng triplets ng mag-isa dahil masyado siyang abala sa trabaho para samahan ako sa mga check-up. Alam na, bawat gabing umuuwi siya ng late ay dahil kasama niya. Ito, namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente sa sasakyan noong 23 anyos ako. Wala akong kapatid. Ang tanging malapit kong kamag-anak ay ang aking lola na nasa isang home for the aged na may demensya at hindi na nakakakilala. Mag-isa ako, ganap na mag-isa na haharap sa pagiging ina ng triplets at isang napipintong hiwalayan. Kaninang umaga, 4:00, nagsimula ang mga contraction. 3 linggo bago ang due date, pero normal para sa multiple pregnancies. Ginigising ko si Paolo. Oras na. Kailangan na nating pumunta sa ospital. Bumangon siya, nagbihis at nagmaneho ng tahimik. Sa ospital, sinamahan niya ako sa registration. Naghintay siya habang inihahanda ako para sa emergency C-section. Nasa compromised positions ang mga sanggol. At pagkatapos umupo siya sa waiting room. Hindi siya pumasok sa delivery room. Wala siya roon nang isilang ang kanyang mga anak. Ang unang lumabas ay si Maya, 6 ng umaga, 2.4 kilo, perpekto. Sumunod si Lucas, 6:11 ng umaga, 2.2 kilo, malakas. At panghuli si Isabela, 6:22 ng umaga, 2 kilo. Maliit pero palaban. 3 sanggol, ang aking 3 milagro. Kinarga ko ang bawat isa habang tinitingnan sila ng mga nurse, umiiyak sa tuwa at sakit at pagod at sobrang pagmamahal. Gusto niyo po bang tawagin natin ang tatay, tanong ng isang nurse? Opo, pakiusap. Pumasok si Paolo 5 minuto pagkatapos. Tumingin siya sa mga sanggol na may blankong ekspresyon. Hindi humiling na kargahin, hindi umiyak, hindi ngumiti. At pagkatapos ay sinabi niya sa akin na iiwan niya ako doon mismo sa silid ng ospital na iyon kasama ang aming mga anak na wala pang 1 oras ang buhay. Sinabi niya na ang kinabukasan niya ay kasama si Clarice, na ako ay mediocrity, na ako ay isang pagkakamali. Umalis siya 7:10 ng umaga. Naiwan akong tulala, karga-karga si Maya habang natutulog sina Isabela at Lucas sa mga bassinet sa tabi ng aking kama. Papasok labas ang mga nurse. Tinitingnan ang vital signs ko. Tinitingnan ang mga sanggol, bumubulong ng mga salita ng pampalakas loob. Isang mas matandang nurse ang pumisil sa kamay ko at bumulong, magiging okay ka, iha. Ang mga lalaking ganyan ay hindi kailanman naging sapat na mabuti. 7:30 ng umaga tumunog ang telepono ko. Unknown number, area code ng Makati. Karaniwan hindi ko ito sasagutin pero sa estado ko ng pagkabigla basta ko na lang sinagot. Mrs.
Sofia Reyes, isang formal na boses ng lalaki. Opo, mahina akong sagot habang inaayos si Maya sa aking mga braso. Ang pangalan ko po ay Attorney Eduardo Ramos. Partner po ako sa Ramos and Associates Law Firm sa Makati. Labis ko pong ikinalulungkot na abalahin kayo sa oras na ito, ngunit mayroon po akong kagyat na balita na nangangailangan ng inyong agarang atensyon. Hindi po magandang oras ngayon, sinimulan kong sabihin nakatingin sa aking 3 bagong silang na sanggol. Naiintindihan ko po, ginang, at muli po akong humihingi ng paumanhin, ngunit kailangan ko po kayong ipagbigay alam tungkol sa pagpanaw ng inyong lolo sa tuhod, si Don Alfonso Castillo Reyes, na nangyari 3 araw na po ang nakalipas sa kanyang tahanan sa Dasmariñas Village. Natigilan ako. Alfonso Castillo Reyes. Hindi ko kilala ang sinumang Alfonso Castillo Reyes. Siya po ang nakatatandang kapatid ng inyong lolo sa ama, ginang. Lumipat po siya sa Espanya noong 1960. Nagkamal po siya ng malaking yaman sa industriya ng real estate at agrikultura. Bumalik siya sa Pilipinas. 20 taon na ang nakalipas, hindi nag-asawa at walang anak. At ayon po sa kanyang huling habilin na in-update, 6 na buwan na ang nakalipas, kayo po ang kanyang nag-iisang direktang tagapagmana. Siguro po may pagkakamali, sabi ko, mahina pa rin ang boses. Wala na po akong pamilya. Patay na ang mga magulang ko. Wala po akong mga tiyuhin. Ang inyo pong ama ay si Javier Reyes. Tama po ba? Opo, anak ni Roberto Castillo Reyes. Opo, lolo ko. Pero namatay siya noong 5 taong gulang pa lang ako. Hindi ko nakilala ang kanyang mga kamag-anak. Eksakto po. Nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya sina Don Alfonso at ang kapatid niyang si Roberto noong dekada 50. Hindi sila nag-usap sa loob ng maraming dekada. Ngunit hindi po kinalimutan ni Don Alfonso ang kanyang kadugo. Nag-hire po siya ng mga pribadong investigador. 1 taon na ang nakalipas upang hanapin ang mga direktang inapo ni Roberto. Kayo po ang nag-iisa nilang natagpuan. Umiikot ang isip ko, hindi kayang iproseso ang lahat. Bakit po kayo tumatawag sa akin? Dahil po, Ginang Reyes, bilang nag-iisang tagapagmana ng ari-arian ni Don Alfonso Castillo Reyes, minana ninyo ang kabuuan ng kanyang mga pag-aari, mga ari-arian sa Makati, BGC, Cebu at Negros. Mga share sa iba't ibang kumpanya, mga bank account, mga investment. Lahat po ay tinatayang ayon sa pinakahuling pagsusuri ng aming mga accountant, nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 bilyong piso. Muntik nang mahulog ang telepono sa kamay ko. Ano? Ano pong sinabi ninyo? 50 bilyong piso po, ginang, humigit kumulang. Ang eksaktong halaga ay mag-iiba ng bahagya depende sa huling pagsusuri ng mga ari-arian at paggalaw ng stock market. Ngunit iyan po ang konserbatibong pagtantiya. Hindi ito maaaring maging totoo. Tinitiyak ko po sa inyo na ito ay ganap na totoo. Hawak ko po rito ang certified na huling habilin, mga titulo ng lupa, mga bank statement. Lahat po ay na-verify ng maraming beses. Si Don Alfonso ay napaka-organisado sa kanyang estate planning. Nagsimulang umiyak si Maya sa aking mga braso. Nagising si Lucas sa kanyang bassinet at sumabay sa pag-iyak. Si Isabela na ayaw magpahuli ay nagsimula na ring humikbi. Ginang, okay lang po ba kayo? May naririnig po akong mga sanggol. Kasisilang ko lang po, sabi ko, ang boses ko'y basag na dahil sa pinaghalong pagod, pagkabigla at isang bagay na nagsisimulang maging mapanganib na pag-asa. 1 oras na ang nakalipas. Triplets. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Congratulations po, Ginang Reyes. Kung gayon, naiintindihan ko pong hindi ito ang perpektong oras para pag-usapan ang mga komplikadong legal na bagay, ngunit kailangan ko po ang inyong verbal na pahintulot para magpatuloy sa ilang mga kagyat na proseso. Mayroon po ba kayong ilang sandali? Mayroon. Sa sumunod na 20 minuto, habang papasok labas ang mga nurse na tumutulong sa akin sa mga sanggol, ipinaliwanag sa akin ni Attorney Ramos ang aking bagong katotohanan. Si Don Alfonso ay isang napakatalinong negosyante. Bumili siya ng malalawak na lupain sa Negros noong mura pa ang lupa noong dekada 60. Ginawa niya itong isa sa pinakamatagumpay na hasyenda sa bansa.
Ipinuhunan niya ang kita sa mga real estate sa Makati noong panahon ng krisis sa ekonomiya, binibili ang buong mga gusali sa napakababang halaga na ngayon ay milyon-milyon na ang presyo. Bumalik siya sa Pilipinas noong 2003 na may malaki ng yaman at pinalago pa ito sa pamamagitan ng pamumuhunan sa stock market. Isang gusaling pang-opisina sa Ayala Avenue, 3 luxury residential building sa BGC, isang hacienda sa Negros, 2 resort sa Palawan shares sa Ayala Corporation, SM Apple at Tesla, mga bank account sa Singapore at Switzerland. At lahat ng iyon ay sa akin. Tanong ko, hindi pa rin lubos na makapaniwala. Lahat po ay sa inyo, Ginang Reyes. Walang kondisyon. Napakalinaw po ni Don Alfonso sa kanyang huling habilin sa aking apo sa pamangkin, si Sofia Reyes. Ipinamamana ko ang kabuuan ng aking yaman sa pag-asang magbibigay ito sa kanya ng kalayaan at seguridad na aking tinamasa sa aking buhay. Ibinaba ko ang telepono 8:05 ng umaga. Umalis si Paolo sa ospital 55 minuto bago iyon. Sa loob ng panahong iyon, mula sa pagiging isang inabando ng middle class na guro na may 3 bagong silang nasanggol at isang walang katiyakang hinaharap, ako ay naging isang bilyonarya. Ang kabalintunaan ay napaka-perpekto na nakakatawa sana kung hindi lang ako nasa estado pa rin ng pagkabigla. Hindi ko pa sinabi kaninuman. Kailangan kong iproseso ito. Kailangan kong tiyakin na totoo ito. Ginugol ko ang sumunod na 2 araw sa ospital kasama ang aking mga sanggol na tututong magpasuso ng 3 nang sabay-sabay nagpapalit ng lampin hanggang sa automatiko nang gumalaw ang aking mga kamay na tutulog sa loob ng 2 oras na pagitan. Hindi tumawag si Paolo, hindi nag-text, hindi nagpakita. Dinalaw ako ni Attorney Ramos sa ospital sa 2 araw. Nagdala siya ng isang briefcase na puno ng mga dokumento na kailangan ng aking pirma. Mga death certificate, mga papeles ng pagmamana, mga power of attorney, mga dokumento sa bangko. Kailan ko po makukuha ang access sa mga pondo, tanong ko habang pumipirma sa bawat pahina. Ang mga bank account po ay maaaring mailipat sa inyong pangalan sa loob ng humigit kumulang 1 linggo. Ang mga ari-arian ay medyo mas matatagalan, marahil 2 o 3 buwan para makumpleto ang lahat ng legal na paglilipat. Ngunit maaari po akong mag-ayos na makakuha kayo ng cash advance na 50 milyong piso mula sa isa sa mga account habang naghihintay tayo para sa mga agarang gastusin. 50 milyong piso para sa mga agarang gastusin. 3 araw na ang nakalipas, nag-aalala ako kung paano ko babayaran ang mga lampin at gatas para sa 3 sanggol gamit ang aking sahod bilang guro. Iyan ay makakatulong, sabi ko. Pinapanatiling kalmado ang aking boses bagamat sa loob-loob ko ay sumisigaw ako. Tumango si Attorney Ramos. Aayusin ko po ito ngayon. Ang pera ay mapupunta sa isang account sa inyong pangalan bukas ng umaga. Sa 3 araw, pinalabas na ako ng ospital. Nag-hire ako ng isang pribadong serbisyo ng ambulansya para ihatid ako at ang 3 sanggol pa uwi dahil hindi ako maaaring magmaneho pagkatapos ng C-section at wala akong sinumang susundo sa akin. Tinulungan ako ng driver na iakyat ang 3 car seat sa hagdanan patungo sa aking apartment sa 2 palapag. Binigyan ko siya ng 5,000 na tip. Kumurap siya sa gulat, halatang hindi sanay sa ganoong kalaking tip mula sa isang bagong ina sa isang simpleng gusali. Sa loob ng apartment lahat ay eksakto kung paano ko ito iniwan. 3 araw na ang nakalipas maliban sa dumaan doon si Paolo. Alam ko dahil nawala ang kanyang mga damit sa aparador, ang kanyang mga toiletries sa banyo at ang kanyang mga libro sa estante. Nag-iwan siya ng isang sulat sa mesa sa kusina. Sofia, dumaan ako para kunin ang mga gamit ko. Makikipag-ugnayan sa iyo ang abogado ko para sa mga tuntunin ng hiwalayan at kustudiya. Iminumungkahi ko ang shared custody na may pinakamababang legal na sustento. Humigit kumulang iwan at 3,000 kada buwan para sa 3 ayon sa aking mga kalkulasyon. Sana ay maayos natin ito ng sibilisado at 3,000 kada buwan para sa 3 sanggol. Ibig sabihin, ₱10 bawat bata, mas mababa pa sa ₱350 bawat araw bawat bata. Ang pinakamababang legal na sustento
na itinuturing na sapat ng isang lalaking kumikita ng AU 1.2 milyon kada taon. Nilukot ko ang sulat at itinapon sa basurahan. Nang gabing iyon matapos pakainin, palitan at patulugin ang triplets at bumagsak sa sarili kong kama sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 araw tiningnan ko ang aking cellphone. Isang abiso mula sa bangko, fund transfer received, last 50,000, last 50,000, New Balance, Joe Sifty, 018-872.45. Totoo ito, lahat ay totoo. Tinitigan ko ang numerong iyon hanggang sa maging malabo ang mga digit, 50 milyong piso, at ito ay paunang bayad pa lang ang pocket money habang hinihintay ang 50 bilyong piso. Kinabukasan kumuha ako ng tulong, isang kwalipikadong maternity nurse para tumulong sa mga sanggol sa gabi, al 80,005 kada buwan kinuha ko agad. Isang araw-araw na serbisyo ng paglilinis al ekan 30,005 kada buwan kinuha. Isang personal na chef para maghanda ng masusustansyang pagkain, 50 puntong kada buwan, tapos na. Bigla ang pag-aalaga sa 3 bagong silang nang mag-isa ay hindi na isang hindi malulutas na bangungot. Sa tulong ng mga profesional ito ay kayang-kaya halos kasiya siya. 2 linggo, pagkatapos ng panganganak, natanggap ko ang mga unang dokumento mula sa abogado ni Paulo. Panukala para sa legal separation. Shared custody 55-5 bagamat ipinapakita sa iminungkahing schedule na makukuha lang niya ang mga bata tuwing alternate weekends. Sustento a 30,000 kada buwan. Paghahati ng ari-arian, gusto niya ng 50% ng aming pinagsamang ipon, ang ilang bilyong 54 na natira matapos pondohan ang kanyang mga bigong negosyo. Tinawagan ko si Attorney Ramos. Kailangan ko po ng pinakamahusay na abogado sa family law sa Pilipinas, sabi ko. May kilala po akong ilang magagaling. Maaari ko po bang itanong kung bakit ikinuwento ko ang lahat? Ang pag-abandona sa ospital, ang mayamang kabit ang nakakainsultong alok na sustento. Natahimik sandali si Attorney Ramos. Ginang Reyes, alam po ba ng asawa ninyo ang tungkol sa mana? Hindi. At wala po kayong balak na ipaalam sa kanya. Naisip ko si Paulo na tinatawag akong mediocre. Naisip ko siyang papalabas ng ospital habang hawak ko ang aming mga bagong silang na sanggol. Naisip ko ang iwan 30,000 kada buwan para sa 3 anak. Hindi pa po, sabi ko ng dahan-dahan. Gusto ko munang matapos ang hiwalayan ayon sa mga tuntuning iminungkahi niya. At pagkatapos, oo, malalaman niya. Tumawa si Attorney Ramos. Isang mahinang tawa na may paghanga. Lubos ko pong naiintindihan, Ginang. Ibibigay ko po sa inyo ang pangalan ng pinakamahusay na abogada sa family law sa Maynila. Ang pangalan niya ay Patricia Salazar, walang awa. Si Patricia Salazar ay tunay ngang walang awa. Nagkita kami sa kanyang eleganteng opisina sa BGC. Ipinakita ko ang panukala ni Paulo. Ikinuwento ko ang buong istorya. So let me get this straight, sabi niya habang tinatapik-tapik ang kanyang perpektong pulang mga kuko sa mahogany na mesa. Iniwan ka ng asawa mo 45 minuto pagkatapos mong isilang ang inyong triplets. Iniwan ka niya para sa isang mas mayamang babae, nag-aalok ng nakakainsultong sustento at walang kaide-ideya na nagmana ka lang ng 10 bilyong piso. Tama po, at gusto mong makipagnegosasyon ako sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga tuntunin eksakto. Sofia, maaari natin siyang durugin sa korte. Abandonment of family infidelity. Makukuha natin ang buong kustodiya, malaking sustento. Hindi ko kailangan ang pera niya, putol ko. May sarili akong pera, higit pa sa kailanman niyang kikitain. Ang gusto ko ay pumirma siya sa isang kasunduan sa hiwalayan. Ayon sa kanyang mga tuntunin, iniisip na nanalo siya, iniisip na madali siyang nakawala sa kanyang mediocre na asawa. At pagkatapos gusto kong malaman niya kung ano talaga ang nawala sa kanya. Ngumiti si Patricia. Ito ay isang ngiti na malamang ay kinatatakutan ng mga kalabang abogado sa korte. I can do that. It will be a pleasure. Ang proseso ay nakakagulat na mabilis. Kinausap ni Patricia ang abogado ni Paulo at halos tinanggap ang lahat ng walang laban. Shared custody bagamat maingat naming idinukumento na ako ang may physical custody sa halos lahat ng oras. Sustento na i-second 35 kada buwan
paghahati ng i-second trim bilyong second na ipon, i-75 second trim bawat isa. Ang kliyente ko ay napakamakatwiran, sabi ni Patricia sa abogado ni Paolo sa isang tawag na inilagay niya sa loudspeaker para marinig ko. Naiintindihan niya na may karapatan ang kanyang asawa na magsimula muli. Gusto lang niya ang pinakamabuti para sa mga anak at isang maayos na proseso ng hiwalayan. Maririnig ang pagkagulat sa boses ng kabilang abogado. Malinaw na inaasahan niya ang isang away. Well, that's unexpectedly civil. Mr. Reyes will be pleased. I'm sure he will. Napirmahan ang mga papel 6 na linggo pagkatapos ng kapanganakan ng mga sanggol. Hindi man lang nag-abala si Paolo na magpakita ng personal. Ipinadala niya ang kanyang abogado na mayroon ng mga pirma. Tapos natanong ko kay Patricia nang iabot niya sa akin ang aking kopya ng dekreto ng hiwalayan. Tapos na. Legal na hiwalay. Shared custody. 30,000 na dapat pumasok sa iyong account sa unang araw ng bawat buwan at opisyal na iniisip ng iyong ex-husband na nakalamang siya, perpekto. Nang gabing iyon, nag-text si Paolo, ang una mula nang umalis siya sa ospital. Sofia signed papers. I hope we can maintain a cordial relationship for the kids' sake. My new address is Penthouse 401 Castellana Building. You can coordinate visits with my assistant. Ang bago niyang address, ang penthouse ni Clarice. Doon na pala siya opisyal na nakatira. Sumagot ako, noted. I'll let you know when you can see Maya, Lucas, and Isabela. Walang tugon. Sa sumunod na 2 buwan, eksaktong 3 beses nakita ni Paolo ang kanyang mga anak. 2 oras na pagbisita, palaging sa aking apartment, at laging napuputol ng mahahalagang tawag sa trabaho. Hindi siya nagpalit ng kahit isang lampin, hindi naghanda ng kahit isang bote ng gatas. Hawak niya ang mga sanggol na parang mga bombang sasabog. Masyado silang maliliit, komento niya sa pangalawang pagbisita habang tinitingnan si Isabela na may hindi komportableng ekspresyon. 8 weeks old sila, sabi ko. Lahat ng 8-week-old na sanggol ay maliliit. Well, Clarice and I are very busy with our careers. Maybe when they're older and more interesting, I can spend more time with them. Kapag mas interesante na sila, na para bang ang kanyang sariling mga anak ay mga boring na business project. Samantala, nabubuo na ang aking bagong buhay na kumpleto ang paglilipat ng mga ari-arian. Ang pangalan ko na ngayon ang nakalagay sa mga titulo ng 15 ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang mga share ay nailipat sa mga investment account sa aking pangalan. Tuwing umaga, gigising ako at titingnan ang banking app, makikita kung paano nagbabago ang aking net worth sa pagitan ng 50 at 60 bilyong piso, depende sa stock market. Surreal, ganap na surreal. Nag-hire ako ng isang personal accountant, isang investment consultant, at isang wealth manager. Mga taong humahawak sa mga yaman ng mga ultra-rich bilang propesyon. Ginang Reyes, sabi ng aking financial advisor, sa aming unang pagpupulong sa antas ng yaman na ito at sa pag-aakala ng konserbatibong 5% na taunang kita sa pamumuhunan, kikita po kayo ng humigit kumulang 2.5 bilyong piso kada taon. Iyan po ay halos 1 milyon kada araw o 1,300 kada oras. Literal na habang natutulog kayo, 1,300 kada oras. Babayaran ako ni Paolo ng 1,300 kada buwan. Ang kabalintunaan ay napaka-absurdo na kinailangan kong kagatin ang aking labi para hindi tumawa ng malakas. 3 buwan pagkatapos ng hiwalayan, nagpasya ako. Oras na para malaman ni Paolo, hindi direkta mula sa akin. Masyadong simple iyon. Gusto kong malaman niya sa pinakapubliko, pinakanakakahiyang paraan na posible. Tinawagan ko si Patricia Salazar. Patricia, gusto kong gumawa ng isang napakapublikong donasyon, 500 milyong piso, para sa isang pondo, para sa mga single mother at edukasyon ng mga bata. That's incredibly generous. At gusto kong i-anunsyo ito sa isang press conference na may media coverage kasama ang aking buong pangalan at litrato. Nagkaroon ng isang paghinto. Sofia, if you do this, your ex-husband will find out about your fortune. I know, that's the point. Ang press conference ay itinakda 2 linggo pagkatapos. Ginugol ko ang mga araw na iyon sa paghahanda.
Bumili ako ng mga bagong damit elegante, ngunit hindi magarbo. Nag-hire ako ng isang stylist. Nawala na ang halos lahat ng bigat mula sa pagbubuntis. Hindi dahil sa vanity, kundi dahil gusto kong magmukhang malakas, malusog at masagana. Sa araw ng press conference, tumayo ako sa harap ng mga kamera at mamamahayag sa isang 5-star hotel at inihayag ang aking donasyon na 500 milyon para itatag ang Castillo Foundation for Single Mothers. Bilang isang single mother ng triplets, sabi ko malinaw at matatag ang aking boses, naiintindihan ko ang mga hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa pagpapalaki ng mga anak ng mag-isa. Ang pundasyong ito ay magbibigay ng suportang pinansyal, pangangalaga sa bata at mga oportunidad sa edukasyon para sa mga inang inabandona o nagpapalaki ng mga anak na walang sapat na suporta mula sa ama. Mabilis na dumating ang mga tanong mula sa mga mamamahayag. Saan po nagmula ang inyong yaman, Ginang Reyes? Minana ko po ang ari-arian ng aking lolo sa tuhod, si Alfonso Castillo Reyes, 3 buwan na ang nakalipas. Ano po ang kabuang halaga ng inyong mana? Humigit kumulang 50 bilyong piso. Narinig ko ang mga buntong hininga ang walang tigil na pag-click ng mga kamera. Totoo po bang isa kayong guro sa pampublikong paaralan? Dati po, kumuha ako ng indefinite leave para pagtuunan ng pansin ang pamamahala sa aking ari-arian at ang pagpapalaki sa aking mga anak. At ang ama po ng inyong mga anak, ngumiti ako, isang maliit magalang na ngiti ganap na ensayado. Naghiwalay po kami ng aking dating asawa 3 buwan na ang nakalipas. Pinili po niyang hindi maging lubos na kasangkot sa pagpapalaki ng aming mga anak. Iyon po ang kanyang desisyon at iginagalang ko iyon. Ang press conference ay ipinalabas ng live. Naging trending ito sa Twitter sa Pilipinas. Sa loob ng wala pang 1 oras, ang mga headline ay predictable: Guro nagmanan, Guro 5B, nagdonaten, Guro 500M sa MGA single mother, bilyonaryang iniwan matapos mangganak, naglunsad na pundasyon mula middle class hanggang ultra-rich ang kahanga-hangang kwento ni Sofia Reyes. Sumabog ang telepono ko sa mga mensahe. Mga kaibigan na matagal ko nang hindi nakakausap, mga malayong kakilala, mga mamamahayag na humihingi ng panayam, at si Paolo. 40 missed calls sa loob ng 2 oras. 10 text messages. Sofia, we need to talk. Totoo ba yung sinasabi sa News 50 billion? Nagmana ka ng 50 billion. Kailan mo balak sabihin sa akin? Kailangan nating i-renegotiate ang divorce agreement. This changes everything. Call me immediately. Sofia, sagutin mo ang telepono. Hindi ko sinagot kahit isa. Sa halip nagpadala ako ng isang mensahe. Paolo, ang ating hiwalayan ay pinal na at legal na. Wala nang dapat i-renegotiate. Enjoy your $30,000 a month. Have a good life with Clarice. Nagpakita siya sa aking pintuan ng gabing iyon. Hindi ko siya pinapasok. Nag-usap kami sa pamamagitan ng intercom ng gusali. Sofia, please just let me explain. Wala kang dapat ipaliwanag, Paolo. Dapat sinabi mo sa akin, kung nalaman ko lang na magmamana ka ng 50 billion, ano mananatili ka sana. Bigla mong mamahalin ang mediocre mong asawa ay. Hindi ito patas, Sofia. Magulang tayo ng mga batang iyan. Dapat magkasama tayo. Maibibigay natin sa kanila ang pinakamagandang buhay. Binibigyan ko na sila ng pinakamagandang buhay. Isang buhay na walang ama na tumitingin sa kanila bilang mga abala. Iba noon. Hindi ko alam na ikaw eksakto, Paolo. Iba noon. Noong akala mo ay mahirap at walang kuwenta ako, iniwan mo ako 45 minuto pagkatapos kong manganak. Ngayong alam mo nang mayaman ako, bigla mong gustong makipagbalikan dahil sa mga bata. Ang tanging pagkakaiba ay ang pera, at iyon ang nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa iyo. Sofia, pakiusap. Paalam, Paolo. Pinatay ko ang intercom, hinarang ko ang numero niya. Kinabukasan, nakatanggap ako ng isang legal na abiso. Dinidemanda ako ni Paolo para buksan muli ang kasunduan sa hiwalayan na sinasabing nagtago ako ng material na impormasyong pinansyal sa panahon ng proseso. Tumawa si Patricia nang ipakita ko ito sa kanya. Wala itong patutunguhan. Ang mana ay dumating pagkatapos kanyang iwan
At habang nasa proseso ng hiwalayan, wala kang legal na obligasyong ipaalam sa kanya. Bukod pa rito siya ang nagpanukala ng lahat ng mga tuntunin. Tinanggap mo lang, ibabasura ito ng isang hukom sa loob ng 10 minuto. Tama siya. Ibinasura ang kaso pagkatapos ng 3 linggo, ngunit hindi sumuko si Paolo. Nagsimula siyang magpakita sa mga pagbisita sa mga bata na nagsasalita tungkol sa aming hinaharap. Sofia, nagkamali ako. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pero maaari pa nating ayusin ito. Isipin mo sina Maya, Lucas at Isabela. Karapat-dapat sila sa isang buong pamilya. Mayroon silang isang buong pamilya. Ako ang ama nila. Isa kang lalaki na nakita sila ng 12 beses sa loob ng 4 na buwan. Hindi ka nito ginagawang ama. Ginagawa ka nitong isang biological stranger. Si Clarice, tila ay mayroon ding opinyon tungkol sa bagong sitwasyon. Ayon sa mga tsismis na nakarating sa akin sa pamamagitan ng mga kakilala, hiniwalayan niya si Paolo 2 linggo matapos lumabas ang balita. Hindi ako magiging second option ng kahit sino umano'y sinabi niya. Halata namang gusto mo lang bumalik sa ex mo dahil sa pera. Akala ko mas mataas ka pa riyan. Napakabalintuna. Ang mayamang babae na pinili ni Paolo kaysa sa akin ay iniwan siya dahil sinusubukan niyang bumalik sa akin dahil sa aking pera. Ang karma ay may napakagandang sense of humor. Ngayon, 6 na buwan, pagkatapos ng araw na iyon sa ospital, ang buhay ko ay hindi na makilala. Bumili ako ng bahay, hindi apartment, isang bahay. 500 metro kwadrado sa pinakamagandang residential area sa lungsod. Malaking hardin, swimming pool, mga individual na silid na pinalamutian para sa bawat isa sa triplets. Kumuha ako ng isang buong staff, 2 yaya, isang chef, isang driver, mga tagalinis, hardinero, seguridad. Sina Maya, Lucas at Isabela ay mayroon ng lahat ng pinakamahusay. Mga designer na damit ng sanggol, katawa-tawa, ngunit kaibig-ibig, mga imported na laruang pang-edukasyon, ang pinakamahusay na mga kuna, ang pinakamahusay na mga stroller. Lahat nagtatag ako ng mga trust fund para sa bawat isa. 1,500 million bawat isa na matatanggap nila sa edad na 25. At si Paolo, tumatanggap si Paolo ng abiso ng bank transfer na 1.5 sa unang araw ng bawat buwan. Automatiko kong itinakda. Nakikita niya ang mga bata 2 beses sa isang buwan, sa loob ng 2 oras, mga supervised visit sa aking bahay, dahil sa totoo lang, hindi ako nagtitiwala na kaya niyang alagaan sila ng maayos. Patuloy siyang sumusubok na makipag-ugnayan, patuloy na nagpapadala ng mga bulaklak, patuloy na nagpapakita na may mamahaling regalo para sa mga sanggol na malinaw na hindi niya personal na pinili. At sa bawat pagkakataon, iisa lang ang sinasabi ko, salamat sa regalo. Magugustuhan ito ng mga bata kapag mas malaki na sila. Ngayon pakiusap, umalis ka na. Noong nakaraang linggo, nagkataong nakita ko si Clarice sa isang charity event. Nagkatinginan kami. Nagkaroon ng isang hindi komportableng sandali ng pagkakakilanlan. Sofia, sabi niya, gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko alam na iniwan ka niya sa ospital pagkatapos mong manganak. Sinabi sa akin ni Paolo na hiwalay na kayo ng ilang buwan, na patay na ang pagsasama ninyo. Nagsisinungaling siya, simpleng sabi ko. Tungkol sa halos lahat ng bagay. Sinabi rin ba niya sa'yo na mahal ka niya? Dahil matagumpay ka at mayaman. Namula siya. Oo, at napagtanto mo na ngayon na ang tanging dahilan kung bakit mahalaga ulit ako sa kanya ay dahil mas mayaman pa pala ako sa iyo. Oo, kaya ko siya hiniwalayan. Napagtanto ko na hindi siya nagmamahal ng mga tao. Minamahal niya kung ano ang maibibigay sa kanya ng mga tao. Kung gayon, pareho tayong natuto ng iisang aral. Ang sa akin lang natutunan ko pagkatapos ng 8 taon at 3 sanggol. I'm sorry, mahina niyang sabi. Talaga, huwag kang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad kina Maya, Lucas at Isabela kung sakaling mag-cruise ang landas ninyo. Sila ang nawalan ng ama dahil sa kanyang kasakiman. 3 araw na ang nakalipas, opisyal na nagbukas ang Castillo Foundation. Isang magandang gusali sa gitna ng lungsod, kumpleto sa daycare, mga silid-aralan at mga opisina
para sa financial at legal na pagpapayo. Sa seremonya ng pagbubukas, karga ko si Maya, sa isang braso, si Lucas, sa kabila, habang natutulog si Isabela sa stroller. Ang pundasyong ito ay umiiral sa dalawang dahilan, sabi ko sa aking talumpati. Una, upang parangalan ang aking lolo sa tuhod, si Alfonso Castillo Reyes, na nagbigay sa akin ng regalo ng pinansyal na seguridad. At pangalawa, upang tiyakin na walang single mother na kailangang harapin ang kawalan ng pag-asa na naramdaman ko sa silid ng ospital na iyon nang iwanan ako ng ama ng aking mga anak ilang minuto pagkatapos silang isilang. Kung ang pundasyong ito ay makakatulong sa kahit isang inasulit na ang bawat sentimo, nakuha ng mga kamera ang lahat. Ang tatlong magagandang sanggol sa kanilang mga designer na damit. Ako sa isang eleganteng damit na mas mahal pa sa kinikita ko noon sa isang buwan. Ang tatlong palapag na gusali ng pundasyon sa likod namin. At sa isang lugar, alam kong nanonood si Paulo, nakikita ang lahat ng nawala sa kanya, lahat ng itinapon niya bilang mediocrity. Nang gabing iyon, matapos patulugin ang triplets, umupo ako sa beranda ng aking bagong bahay na may isang baso ng napakamahal na French wine habang tinitingnan ang nagniningning na lungsod sa ibaba. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sofia, si Paulo to. Alam kong blinak mo ako, pero kumuha ako ng ibang number para makontak ka. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hindi dahil sa pera, para sa pamilya natin, sa mga taon na magkasama tayo, sa mga anak na binuo natin. Mahal kita. Lagi kitang minahal. Nalito lang ako. Please. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses at pagkatapos ay isinulat ko ang aking sagot. Paulo, 6 na buwan na ang nakalipas, 45 minuto pagkatapos kong isilang ang ating mga anak, tinawag mo akong mediocre. Sinabi mo sa akin na ang iyong hinaharap ay kasama ng isang taong mas matagumpay, mas mayaman, mas mahusay kaysa sa akin. At may isang bagay kang tama. Ang iyong hinaharap ay nasa ibang lugar. Ngunit ang lugar na iyon ay hindi kasama ako o ang aking pera. Enjoy your 30,000 a month. It's more than you deserve. Hinarang ko ang bagong numero. Ininom ko ang aking alak. Mula sa loob ng bahay, narinig ko sa baby monitor ang mahinang tunog ni Maya na gumagalaw sa kanyang pagtulog at ngumiti ako. Hindi ito isang mapait o mapaghiganting ngiti. Ito ay isang ngiti ng dalisay at simpleng kasiyahan. Dahil lumalabas na ang buhay ay may pinakaperpektong kabalintunaan na tiempo sa sansinukob. Kung nasiyahan ka sa kwentong ito ng malupit na pag-abandona, perpektong tiempo na mana at makatang hustisya, i-like mo ito. Kung sa tingin mo ay tama ang ginawa ni Sofia, mag-subscribe at mag-comment. Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon kung saan binigyan ka ng universo ng pangalawang pagkakataon kung kailan mo ito pinakakailangan? Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang maalala na minsan kapag akala mo na wala na ang lahat, naghahanda ang tadhana ng isang bagay na pambihira. At tandaan, ang lalaking iiwan ka sa iyong pinakabulnerableng sandali dahil mediocre ka ay ang parehong lalaki na gagapang pabalik kapag nalaman niyang bilyonarya ka. Ngunit sa puntong iyon, malalaman mo na kung magkano talaga ang halaga ng kanyang pag-ibig, at ang sagot ay isa lang 30 kada buwan. Walang 1 sentimo na higit pa. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento.